Ayoko nang maranasan ulit na may sakit, walang pera. That time, hindi ko alam buntis pala ako ulit. Pang-anim. Pang-anim. Sobrang stress ko siguro. Hindi talagang na-discourage talaga. Pero ano yung pinakamasakit na pinagdaanan mo? Siguro ang pinakamahirap yung time na wala kang pera noon, nag-umpisa ka. Tapos may anak ka, di ba, minsan na may sakit, gano'n. Yun. Talagang sabi ko, ayoko na maubusin ng pera. Siyempre, may hiya ka lumapit sa magulang mo. So ngayon nandito tayo sa GMA Cavite at bibisitahin natin ang isa sa pinakamalaking planta ng mga garments. Dito, ang Steco. Kita-kits. Hi, Ma'am Joy! Hello! Finally, natuloy tayo dito. Ang laki! Nandito tayo ngayon sa pinakamalaking planta ng garments dito sa Cavite. At nandito kasama natin ang pinaka-CEO, si Ma'am Joy Pore ng Steco. Ilang square meters to, Ma'am? Ito ba nasa 2,500 po lahat? 2,500 kasama Yes. na ito. Ito, at saka ito, At yung saka ito. kabilang building po. Ano yung nandun sa kabilang Din po building? yung mga graphics, sublimation, roller press, na doon lahat. Ito, sewing area po ito. Sewing area. Sewing, ito yung heat press. Oo. Dito ang sorting, Ano yung first step? packing. Una, syempre doon sa printing po. Printing. Sunod nun, dito sa cutting. Isa-segregate nila per size, tsaka sa sewing. After sewing, botones, QC, packing. Ilang empleyado kayo lahat meron dito? Almost 130 po, pero pag nagdi-December kami, nagwa 150 to 170 up. Kasi pag Burma talaga, sobrang puno po talaga. Pag sa isang pasadahan, mga ilan ang nagagawa? Ako, sa isang araw, ma'am, kaya namin ng 5,000 to 7,000. 8 hours lang yun. Pero 8 pag hours? 24 hours pa kami, kaya namin ng 8,000. Ilang sewing machine lahat itong nandito? Nasa 300 na po ito, more than pa. Kasama 300, more than 300. Yes po. So, ibig sabihin ng employees ninyo is more than 300 din. Depende po, pagka talagang full force kami, nagti-300, naggaganyan po ang ating sewers po natin. Kung napapansin nyo, karamihan ng mga employees nila dito is mga seniors. Sila yung magagaling namin. Oo, yun ang nakakatuwa kasi nabibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho ang ating mga minamahal na mga seniors. Yes. At 'di ba? Kasi imbes na nasa bahay sila, meron silang pinagkakalibangan at the same Yes. time kumikita Kumikita. sila. Yun ang maganda dito. Ano to, ma'am? Ito po ay arm sleeves. Ito na yun. Pag Sa- bibilhin mo siya, Yung sinusuot Oo. po, yung mga sa tricycle, Oo. sa mga farmer, para hindi mainitan. ang swerte naman ng nung makakabili nito, Opo. nasuot na natin. Yes. magkano lang yan? Pampaswerte. Magkano ang ganito, ma'am? Halimbawa, Ito po, may bibilin. pair. 80 pesos na po yan. 80 pesos. Anong tatak to? May brand ba to? Hindi po. Sa company po yan. Kliyente po yan namin sa Bulacan. Client. Pero ngayon, ma'am, ano ang maibibigay natin na opportunity sa ating mga viewers? Saan sila pwede kayong makontak kung gusto nila magbukas ng sarili nilang garment business na sa inyo na lahat at wala na sa kanilang sakit ng ulo at magkano ang presyuhan? Ayan. Sa mga gusto po na mag-umpisan ng kanilang negosyo, kahit sa maliit na halaga, pwede po yan. Tutulungan po namin kayo. For as Kontakin low niyo as how po. much, ma'am? For as low as 150, kaya po. Basta bulk order, kaya pa na mas lower po. Kontakin nyo lang po kami sa Steco Philippines. You can also contact us at 0906-265-9446. Ilan ang minimum na pwede nilang i-purchase, Sa ma'am? sublimation po, as low as 30 pieces. 30 Pwede po yan sa sublimation. Sa mga cotton natin, sa mga jackets, t-shirts na mga customized na cotton, 100 pieces po ang minimum natin dyan. Imagine for as low as 30 pieces na Damit, pwede na- damit and 100 pieces para sa sublimation, meron na kayong sariling negosyo. Kontakin nyo lang si Ma'am Joy Pore dito sa Steco at ito na ang pinakamura na dekalidad na tela na pwede kayong mag-inquire at magbukas ng sarili nyong negosyo. Ano pang iniintay nyo? Kontakin nyo na si Steco. Bago tayo matapos, may tanong ako sa'yo. Ano ang gusto mong itanong sa susunod na i-interviewin natin dito sa Christina po off the record? Paano mo ginagamit ng tama yung mga kinikita natin sa negosyo natin? Ang last na tanong from Boss J is, paano mo ginagamit yung kita mo ng tama para sa iyong negosyo? Dahil nga doon sa experience ko, ma'am, na ayoko nang maranasan ng mga anak ko or ayoko nang maranasan ulit na may sakit, walang pera. Yung kita, nagtatabi ako for emergency fund.
Kasi yan talaga, ayoko na maranasan yun. Napagod ako doon. Ang laki ng planta. Thank you po. Ilang machines lahat yun, ma'am? We have industrial sublimation, 2. Sa roller press po, 3. Sa mga heat press namin, na mga hydraulic, siguro may mga 10 kami. And then sa sewing machines po, nasa 300 plus na po yan. Ang dami. Opo, Imagine, nasa ilan yan, parang daan-daan na mga Opo. machines ang gumagana. Pero, ma-share natin sa ating mga viewers, ma'am, no? Ano ba ang history ng isang Joy Porres? Kumusta naman ang childhood mo? Ako po ay lumaki lang sa isang simpleng pamilya. Lumaki sa church kasi talagang mga ang aming pamilya po. Si mother, isang simpleng empleyado. Si father po ay sa farm. Nasa family nyo na talagang religious. Hindi ko masabing religious, pero siguro, pero syempre bilang ikaw individual, may mga natatry ka din na hindi mo in-expect na mali, di ba? Kasi kabataan, mapupusok. May mga din, instances na hindi mo, may ginagawa kang alam mo hindi tama. Pero may guilt feeling. Nandun yung guilt feeling. Ilang pa rin. taon ka dito, ma'am? Nung may naramdaman ka parang hindi tama. College life, syempre, lumab life na. Pero ang importante, yung, alam mo yung hindi ka nagstay doon sa ganung pagkakamali, kundi na itama mo siya. Ano ba itong pagkakamali na ito, ma'am? Syempre, pamag-ibig. Ayun yung time na nung kami, nag-live-in na kami ni Glenn. Medyo... Nag-live-in kayo? At what Yes. age? 22 na naman siya, ma'am. College na kayo? Yes, college na. Graduate na naman ako noon. Nagte-take ako ng board exam that time. Pakiramdam nyo, nagkamali na kayo dun sa ginawa Oo. ninyo pag-deliving. Oo. Pero nasa tamang edad na rin kayo halos nung time na Oo yun. po. Yes po. Noong time kasi na yun, nag-board exam ako, nagre-review ako. So parang, alam mo may mali. And 2 beses akong bumagsak sa board exam. Dahil nahahati ang atensyon. Yes, siguro wala sa focus. At saka, hindi ko alam, siguro hindi na rin talaga din ko na pinush talaga na mag-board. Kasi parang napunta na ako sa linya ng sales and marketing. So, Okay. ini-stop ko na. Sabi ko, parang hindi ako para dito. Anong naging next plan niyo ni Sir Nag-work Glenn? na ako. Nag-apply na po ako as a sales sa isang pharma. Aware ang parents nyo na nag-live-in kayo ni Sir Glenn? Hindi nila alam. Kaya Hindi nila siguro alam. nahahati yung Yes, atensyon. kasi alam mo may guilt feeling ka. Paano yung sinabi sa family ninyo na... Nung eto nabuntis na ako. Nabuntis na ako at the age of 24, 23. Tsaka nyo sinabi sa parents Yes, nyo? kaya na nila na yun na nga. Siyempre, Ayun. naging pregnant ka. Oo, na-preggy ako. Kinasal kayo? Yes, nagpa-civil kami kasi yun naman ang pangarap ng bawat magulang. Ilan ang anak ninyo? Ngayon po, meron kaming 5 anak. 5? Yes, 5 na po. O, diba? Nakalima pa kayo. 20, 15, 12, 9, at saka 3. Paano nyo na itaguyod yung family ninyo? Sa umpisa mahirap. Kasi ako lang yung nag-work. Si Glenn kasi undergrad siya. Anong trabaho nung time na yun? Ikaw Medrep ma'am? ako, sales ako noon. Naging sales and marketing ako sa isang hotel malapit sa amin. And that time, si Glenn, nag-aalaga lang ng anak namin. Eh, syempre, bilang lalaki, ang hirap sa part niya. Kasi, syempre, yung pride, makikita mo yung mga kaibigan mo, naglalaro ng basketball, siya stroller ang hawak. Tapos, marami din siyang business na Sinubukan. Sinubukan. Nag-burger kami, pizza, basta kung Kumusta ano-ano. ang Tapos, benta? nag-ukay-ukay. Pero ano yung pinakamasakit na pinagdaanan mo? Siguro ang pinakamahirap yung time na wala kang pera noon, nag-umpisa ka. Tapos may anak ka, di ba, minsan na may sakit, ganun. Yun. Talagang sabi ko, ayoko na maubusin ng pera. Siyempre, may hiya ka lumapit sa magulang mo. Magkano ang hawak niyong pera nung time na? Siguro that time, parang 500 lang yata. Tapos yung talaga, nung nanganak ako sa panganay kasi walang work si Glenn that time. Maas pala kami nun sa side niya. Nung nanganak ako, hindi ko makalimutan talaga. Alam mo yung sa ospital, ang pagkain, di ba, 2, isang karne tsaka isang gulay. Maghahati kami doon ni Glenn. Order siya ng extra rice na lang sa labas. Sa akin yung gulay, sa kanya yung karne. Tapos nung madaling araw, naggutom ako, ginigisap ko, gugutom ako, gusto kong kumain. Alam mo, natarang pera sa amin, 5 piso. Ano pang nabili Pinictura sa namin, tinapay. Wala kaming pera that time. Kasi wala siyang work. And wala pa rin akong work that time kasi nga, buntis nga ako. Pero ang pinaka nakaranas sa inyo ng time na may mga challenges kayo is yung panganay niyo. Yung panganay. Kasi naranasan niya mag-commute. Naranasan niya talaga na maglakad. Nung nagko-commute kayo, ma'am, kasama niyo yung anak niyo, na-imagine mo ba? Oo. Pag tinitingnan mo siya, kumusta naman siya? Inaano namin talaga sa kanya na ikaw yung una nakakita ng hirap at umpisa natin. So, maging thankful ka kung ano man yung meron ngayon. Ang hindi ko pa makakalimutan doon, ma'am, yung galing kami ng Bulacan. Kasi taga Bulacan nga ako, bibisita kami sa mama at papa ko. Bit-bit mo yung stroller, bit-bit mo yung mga gamit. Di ba ang hirap no? Tapos bit-bit mo yung baby, yung baby pa siya that time. Pag pauwi kami, along expressway yung subdivision, gagawin namin para makatipid ng pamasahe. Bababa kami doon sa gilid, magpapatabi kami doon sa
sa gilid ng expressway. May bakod yun eh. Mauuna si Glenn, iaano ko sa kanya yung anak ko, Oo. tapos saka ako. Para Stroller. makatipid. Oo, kasi nga wala kami Dala-dala nyo pati stroller eh. lahat. Dala-dala namin. Ganun yung namin that time. Pero sa akin, parang hindi ko siya makitang hardship sa akin. Parang talagang it humbles us lagi pagka di yun naalala namin. Ang talaga sa akin lang, pag anak mo na talaga, nakikita mo nahihirapan. Bilang magulang, alam mo yan, ma'am. Anong senaryo yung nangyari na nakita mong nahihirapan yung anak mo? Merong moment na tuition fee na. Iba kasi pagka na eh. Yung anak ka nagsabi? Oo. Iba na. Pagka anak na yung na-membressure, ng pang tuition, ganyan. Ilang taon siya nito? Ito lang yung recently yung college namin. Last 2 years kasi yung pinaka lowest point namin talaga eh. Anong year ito nangyari, ma'am? 2022 lang siguro yun. Yun yung time talaga na nagsabay-sabay yung payables, mahina yung project. Nandun kasi yung year na yun na nasa investment part kami ng mga machines. Sa sobrang hindi ko kinaya. Before kasi wala kaming accountant. Ngayon may accountant na nire-report na sa akin. Hanggang 2025 ito babayaran. So Okay. parang nag-overthink ako sa lahat ng mga bayarin. Future na iniisip mo? Yes, parang that time hindi ko alam buntis pala ako ulit. Pang-anim. Pang-anim. Sobrang stress ko siguro. Talagang na-miscourage talaga. Ilang months na dapat yung 2 baby? months na siya. 2 months. 2 months Tapos na nagkaroon ka na lang basta ng bleeding. Nag-bleed ako. Yun din yung moment na yun na talaga nasagad. Na Oo. ultimo yung tuition fee ng anak ko. Na-compromise din and then at the same time yung grocery ng bahay. Oo. Kasi ang priority namin, sweldo ng mga tao. Iuhuli ko ang pambayad ko ng kuryente, pambayad ko ng bahay. Ang importante Oo. yun na yung mga tao namin. So, ang nangyari sa inyo, sinave ninyo yung company, Yes. but medyo nag-sacrifice Yes. pagdating sa family. Especially yung food at yung Mm-mm. pag-aaral ng bata. Ang tanong sa ano ba, wala na tayong grocery. Okay lang yan, nak. Okay lang, sabi ko. Ma-experience nyo minsan ng wala para ma-appreciate nyo ang meron. Ito na, pag-usapan na natin si Steco. Paano ba kayo na-divert from ukay-ukay hanggang dito sa Sa success ng Steco na alam ko na ito ang sumagot sa tuition fee ng anak mo? Oo. Actually, blessing yun kasi nung time na yun, di ba, hawak namin ng Splash Island. Nag-i-events ako. Nag-handle ako ng events. Anong hawak niyo sa Splash uniform? Hindi po, yung Events. company outing. Meron ako na-close na event na 600 to 700 katao na company outing. Wow. Tapos sabi sa akin ng HR, Joy, baka gusto mo ikaw na lang mag-supply ng t-shirt. Sabi ko, wait lang, sabi ko, wala trabaho si Glenn that time. Sabi ko, baka gusto mo, tayo na lang mag-supply ng t-shirt. Sabi niya, okay yun ah. Sabi niya, sige. Naghanap kayo. Yes, sabi niya, nagpunta kami ng Divisoria, hanap kami ng t-shirt. So nakakatuwa kasi successful yung first project namin. Nabigay niyo? Yes, yung 700 nabigay namin. shirts. Yes po. Yun na Magkano yung- kinita niyo dito, ma'am? Yung kinita namin dyan, ma'am, alam mo, kinita ko sa events, kinita niya sa t-shirt, nakabili kami ng una-una namin sasakyan. Nakita ninyo na magandang kitaan dito. Yes, tapos- That's the time na ito na. Eto na. Yung time na yon nagkuha ng sariling permit na si Glenn as trader, as ng mga damit. So, nung time na yon nag-work pa rin ako. Yung mga kliyente ko, pinakilala ko sa kanya. Tapos, may meeting ka dito. Yung unang kliyente niya doon sa una naming business, nagka-problema. Challenges agad. Sobra, challenging gagad. Ano nangyari doon sa Ah, project na yun? Ang that time kasi undoy yun eh. Gustong ipa-deliver ni client pa rin yung items, undoy. Mm-mm. That time, nagpapagawa pa lang kami sa Manila. Oo. Ano nangyari sa orders? Di... Naundoy. Hindi naman siya naundoy, hindi naman siya na-deliver kasi hindi kaya, wala makakabiyahe. Ang nangyari ay hindi na sila umorder. Hindi tumuloy. Hindi, tumuloy siya. Ang nangyari, wala na, last na yun. Kaya Okay. parang si Glenn disappoint, sabi niya parang ayoko na. Tapos yung time na yun, nag-stop siya for how many months muna. Tapos meron siyang exhibit na napuntahan, meron kami exhibit na napuntahan, nag-work pa ako sa hotel that time. Mm-mm. Inaya niya ako, sabi niya, punta tayo sa convention. Okay. Sabi ko, sige tara, punta tayo. Ang blessing doon, Ano may mga naging part damit niya? po na may mga damit sila naka-display doon. Tumitingin-tingin lang kami. Tapos lumapit yung Chinese, siya pala yung may-ari. Tapos nagtanong siya, ano yun? Sabi ng ganun. Wala sir, nag-ano lang po kami kung saan kami pwede magpagawa ng damit. Tapos, yun, nakwento namin nga yung story nga. Tapos sabi na siya, gusto mo punta ka sa tahian ko? Sabi niya ganun, gusto mo mag-ahente ka? Tapos ang sabi ni Glenn, ay, sir, thank you po, blessing po. Sabi niya ganun, oh, bakit Christian ka ba? Sabi niya, opo, sige, punta ka. Sabi niya, tulungan kita. Alam niyo po yung tahian nila, yung factory nila nasa Novaliches. Kami nasa Laguna. Sobrang layo. Gano'ng Hindi- kalaki yung naging partnership niyo sa kanila? Natuloy Matagal. kayo? Natuloy Opo. kayo? For how many years naging ahente si Glenn? Alam niyo po, ang kitaan lang namin doon ay palima-limang piso. Kada isang t-shirt, minsan 3 piso lang. Kaya ang nangyari po noon, yung mga kliyente ko sa hotel, binigay ko sa kanya, pinakilala ko siya. Okay. Sabi ko, may meeting ka kay ganito.
puntahan mo sa ganito. May mga meetings na siya na nakukuha, ganyan. Ang galing kasi talagang yung Chinese na yun, sinuportahan si Glenn, tinulungan siya, tinuruan siya kung paano, kung ano yung mga t-shirt, ano yung proseso. Talagang for how many years yung pamilya na tong Chinese na to, yung family D, ayan, talagang nakasupport at saka nagtiwala din. Hinawakan namin ng buong Technopark, Cavite, Laguna, Batangas. Okay. So, yun yung una naming mga clients. And dumating na sa time din po na ang dami ng kliyente, that's the time na nag-resign na ako Yun. from work. And then, ngayon, ano pa yung ibang partnership? doon time na yun kasi ano pala kami ahente. So for how many years kami naging ahente? Pati ako. Dumating na sa point na sobrang dami na ng kliyente. And syempre, kailangan na natin namin mag-grow. Unti-unti, nag-ano kami ng sarili naming tahian. Dati, nagpapagawa lang kami, nakakarating kami ng Bulacan, naghanap kami ng subcon. Ang problema, kakahanap namin ng subcon, nalilate yung delivery, ang pangit ng quality. Nag-decide na kami ni Glenn na talagang magtayo na tayo ng sarili. Kasi yung pinaka-worst namin is nakaltasan kami ng client ng 150,000 dahil sa late delivery. Nag-umpisa pa lang po kami that time. Parang sabi ko, siguro time na para magtayo tayo ng sarili. At least pagkalitan man tayo, kasalanan natin. Nangapital kayo? Wala po paikot-ikot lang. Kung ano yung kinita namin, yun lang siya. Meron bang ibang tumulong sa inyo? Before, yan si ate may sa amin, nagpapahiram, yung may relative din si Glenn nagpapahiram. And then, bukod doon, sila Mr. and Mrs. Uy. Yung machines, napakamahal. Gustong-gusto ni Glenn kasi alam ko for innovation yun. Sabi ko sa kanya, parang hindi pa kaya. Kasi medyo masyadong malaki yung amount. So, sige, ganito yung deal natin. Ito yung bigay natin, 500 lang. Dapat ang down payment, half nung amount ng machine. Okay. 3 years to pay dapat. So, yun yung nilatag naming mga sa kanila. Ngayon, nung binigay namin doon sa anak, sabi niya, naku, imposible yan. Sabi niya, kasi ang terms talaga nila dapat, half down payment, 1 year to pay. Pumayag ang parents, nagkaroon ng discussion ngayon sa anak. Oo, inilatag nung anak doon sa mami niya. Sabi niya, Mi, paano ba to? Si Glenn, ito lang daw ang kaya nila. Hindi pwede to. Hindi. Sabi ganun nung mami niya. Hindi. Suportahan mo. Kung ano man yung terms na nila Glenn at saka ni Joy, tulungan nyo sila. Itong si Chinese na parents, pumayag na pagaanin yung term sa inyo. Yes, pababain yung down payment. Kami lang. Blessing talaga kasi lahat sila talagang binibigay ni Lord sa amin talaga. Kasi hindi kami lalaki ng ganito, ma'am, kung wala din ang tulong ng pamilya at ng mga suppliers, yung mga tiwala nila sa amin. Yun, galing na sa'yo mismo, ma'am. Lumaki kayo ng ganito. So, ang pinag-uusapan natin kanina, one of your greatest downfall is year 2022-2023. Ano na ang status ngayon ni Steco compared do sa 2022 at ngayong 2025? Ngayon, by God's grace po, nakita nyo ang dami na naming machine, mga tao namin dati, ilan lang kami. Ngayon, 100 plus na. So, nakakatuwa kasi nagiging channel of blessing kami sa kanila. Pag na-imagine mo ba, Ma'am Joy, itong si Joy na dating pinagdaanan yung ganitong hirap, nakita mo yung anak mo na nagkasakit, sa 5 pisong tinapay, walang pambayad sa tuition fee, anong masasabi mo sa isang Joy noon at yung Joy ngayon? Malayo na pero malayo pa. Pero alam ko, mas matatag ngayon, tsaka mas matibay sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan. Ano namang message mo, ma'am, sa D family at sa Uy family na tumulong sa'yo para makita ka ngayon sa success na meron ka? Ayun. Gusto kong magbigay ng mataas na pasasalamat sa pamilya ng mga tumulong sa amin kung saan kami naroon ngayon ni Glenn. Napakalaking blessing po kayo sa amin. Lalo-lalo na po ang D family. Thank you so much po, sir, ma'am. Kundi dahil sa inyo, wala kami dito. Yung mga knowledge na binigay mo sa amin, sobrang na-cherish po namin yan. At saka ang Uy family, thank you so much po sa support nyo, sa tiwala na binigay nyo sa amin. May times na pumapalya kami, pero nandyan pa rin po yung support nyo sa amin. Saka yung talagang yung mga machines, lahat ng mga innovations, yan. Salamat po ng maraming sa inyo. And yung family namin, De Leon family, at saka Pore family, Parena family, salamat po ng marami kasi isa din kayo na nandyan sa amin, nagpe-pray sa amin. At sa mga empleyado po ng Steco at Techno Deals, wala po kami kung wala kayo ang mga empleyado na nagtiwala sa amin. Thank you so much po sa inyo. Sana hanggang sa huli ay nandito pa rin po kayo sa Steco. Thank you so much po, to God be the glory.
Thank you, ma'am. Very inspiring ang Thank you inyong so much story. po. Napakatibay ng loob. Isang babae na puno ng katatagan. At alam mo, napakalinis ng puso, napaka-pure ng intention. At yung pinapakita mong pagtulong sa iba, lalo na sa mga nakakatanda. Very inspiring and saludo ako Ayun sa po. pinakita mo tatag ng loob. Thank you po. Thank you so very much po, much, ma'am. Thank you. God Grabe. bless po. Meron tayong usual na katanungan, ma'am, tuwing matatapos ang ating off the record. Magbigay ka, ma'am, ng isang question na gusto mong itanong sa susunod nating i-interviewin. Gusto kong itanong sa kanya kung paano niya hinihiwalay ang pera ng kumpanya at pera ng pamilya. Ayan. Ayan ang sasagutin ng susunod nating i-interviewin.